Buksan natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 10, verse 9 at babasahin natin hanggang 28. Medyo mahaba po ang ating teksto ngayong umaga, ngunit kailangan nating maunawaan ang nilalaman po ng kasaysayan. Acts 10, verse 9. Ganito po ang sabi. Nang sumunod na araw, nang may oras na ika-6, samantalang sila'y naglalakbay at malapit na sa lungsod, si Pedro ay umakyat sa taas ng bahay upang manalangin. Siya'y nagutom at nagnais kumain. Subalit, samantalang inihanda nila ito, nawalan siya ng malay. At nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumababa tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakabitin sa 4 na sulok. Naroroon ang lahat ng uri ng hayop na may 4 na paa at mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanyang isang tinig, "Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain." Subalit sinabi ni Pedro, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal." Muling dumating sa kanyang tinig sa ikalawang pagkakataon, "Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi." Ito'y nangyari ng 3 ulit, at ang bagay ay agad binatak mataas sa langit. Samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung anong kahulugan ng pangitaing kanyang nakita, biglang dumating ang mga taong sinugo ni Cornelio. Nang may pagtanong ang bahay ni Simon, tumayo sila sa harapan ng pintuan. Tumawag sila upang magtanong kung si Simon na tinatawag na Pedro ay nanunuluyan doon. Samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, "Tignan mo, may 3 taong naghahanap sa iyo. Tumindig ka, bumaba ka at sumama sa kanila na walang pag-atubili sapagkat sila'y aking sinugo." Bumaba si Pedro at sinabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano ang dahilan ng inyong pagparito?" Sinabi nila, "Si Cornelio na isang senturyon, isang taong matuwid at may takot sa Diyos at may mabuting patutuo sa buong bansa ng mga Hudyo, ay pinagbilinan ng isang banal na anghel na ikaw ay patawag sa kanyang bahay upang marinig ang iyong mga salita." Kaya't sila'y pinatuloy niya at naging kanyang panauhin. Nang sumunod na araw, bumangon siya at umalis na kasama nila. At siya'y sinamahan ng ilang kapatid mula sa Joppa. Nang sumunod na araw ay dumating sila sa Cesarea. Sila'y hinihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malalapit na kaibigan. Pagkatapos pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, "Tumayo ka, ako man ay tao." At habang nakikipag-usap sa kanya, pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming taong nagkakatipon. Sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ninyo na hindi pinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumalduman." Ito ang salita ng Panginoon. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, banal ka't makapangyarihan sa lahat, tunay na kayo po, Panginoon, ang sentro po ng aming buhay, sentro po ng iyong mga nilikha, sentro po na kailangang makita, na kailangang maunawaan, marinig. Kaya naman aming pong dalangin sa gabing ito na muli magpakilala ka sa mga tagapakinig ngayon at magpatibay ka sa mga tao ninyong mga tinubos, mga mananampalataya. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ang ating pong binasang kasaysayan ay nakasentro po sa mensahe o sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya pinamagatan ko itong mensaheng walang kinikilingan.
mensaheng walang kinikilingan. Napakahalaga po ng communication o ng pakikinig. At kailangan mayroong nagsasalita, may nakikinig at nagsasalita rin pabalik. Napakahalaga po nito sapagkat ito po ay nagdadaloy ng katotohanan. Kung ako po ay nasa Saudi, kailangan kong magbayad ng $200 to $300 para lang matawagan ng aking misis dahil ang communication noon ay sa long distance. Napakahirap po, mahal masyado ang bilihin. Pero alam natin na 1973 na-discover na po ang unang cellphone, 1973. At yan ay gawa ng Motorola. At tumatakbo ang mga bagay na ito ng pag-imbento ng iba't ibang paraan o mga gamit sa communication. 1985 ay nabuo po ng Siemens ang mobile phone. At kailangang dala-dala pa ang suitcase o maleta dahil andun yung pong kanyang lakas, yung kanyang power. So bago ka makapag-cellphone, kailangan meron kang dala-dalang maleta na para makatawag ka. Pero 1987, na-discover po ng Nokia ang cellphone na tinatawag na Cityman 900. At sunod na noon ang Samsung, sunod na rin doon ang IBM. Ang IBM po ang unang nakadiscover ng cellphone na touchscreen o touch phone. Pero 1996, na-discover naman ng Motorola, yung tinatawag na StarTAC, doon po nagsimula yung po magkaroon ng vibration ang isang cellphone para lang magkaroon ng magandang communication para maihatid ang mensahe. Pero kasabay noong 1996, ang Siemens naman ay masenso. Kanilang na-discover ang S10 kung saan ito ay nagsimula ang colored na cellphone. 1996. Pero pagdating po ng 2000, Nokia naman ay invento na naman tinatawag na 7110, yung malaki. Ano mga cellphone nung araw, parang pangkalso sa truck nung araw, nalaki, no? Para lang magkaroon ng communication, yung mahalagang mensahe ay dapat makarating. At year 2000, dumating yung Nokia 1710 at yung tinatawag na Nokia 3110. At yun ay nauso, talagang malakas noon. Pero hindi po tumigil. Ang iPhone po ay dumabos po ang unang iPhone, tinatawag na 2G, noong 2007. At hanggang ngayon, 2020, dumating na po yung Samsung Flip Z na 5G. At nagkaroon ng magandang communication sa atin ngayon. Marami ng iba't ibang klaseng cellphone. Dahil pinakamalaga yung communication, maibahagi mo, maidaloy mo ang mensahe na dapat mapakinggan at iba't ibang mensahe. Pero sa ganito pong klaseng panahon natin, itong electronics, isang bagay lang po ang hindi nagbabagong mensahe. Ito yung pagdating sa salita ng Panginoon. Isa lang pong paraan ng mensahe sa pamagitan lamang ng tao. At hindi na kailangan mag-upgrade ng kung ano pang mga klase. Ito ay ang pangangaral ng salita ng Panginoon. At alam natin na napakalagang makarating sa atin ang mensahe, makarating sa tao ang mensahe ng Diyos. Kailangang mapakinggan ng lahat ang gospel, the message of the gospel, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng makatanggap at sumampalataya. Maging Hudyo ka man, maging Griego man, maging Bisaya ka man, maging Negro ka man, Chinese ka man, lahat wala pong kinikilingan. Samantalang sa electronics ay mayroong pagkikiling sapagkat hindi lahat ay nakakakuha o nakakagawa ng bagay na ito. Ay mapapansin natin dito sa ating teksto kung balikan natin ang buhay ni Cornelio. Si Cornelio po ay isang taong may moralidad. Walang maipapantay sa kanya. Ang kanyang panalangin, ang kanyang pagbibigay, ang kanyang pagtulong, ang kanyang kabutihan ay umakyat sa langit at naging alaala sa harapan ng Diyos. Ngunit may kulang. At ang kulang na yon ay ang komunikasyon upang matanggap niya ang mensahe ng kaligtasan.
At itong si Cornelio, siya inihanda ng Diyos para mapakinggan ang mensahe. 4 na araw siyang inihanda. Nagtiis siya, naghintay siya, at nagpasugo siya ng mga tao upang ipasundo itong isang mangangaral. Isang mensahero ng Diyos. At ang mensahero ng Diyos ay inihanda din ng Panginoon. Kapwa listener at kapwa preachers ay inihanda ng Panginoon upang magkaroon ng magandang communication, matanggap ang totoong mensahe na isang ikaliligtas ng mga tao. At alam natin, si Pedro po ay apostol para sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, dahil po sa gospel, ang gospel po ay nakarating sa lahat ng tao. Kaya itong si Cornelio na isang hentil ay kailangang makatanggap ng mensahe. Kaya ang mensahe ay para sa lahat, walang kinikilingan. Ang mensahe ay walang kinikilingan. Natignan natin ang ating pong paksa ngayong umaga na pinamagatan natong mensaheng walang kinikilingan sa 2 bahagi. Una, ang mensaheng walang kinikilingan ay kalooban ng Diyos. Ang Diyos po ang may gusto. Siya ang nagtakda na kailangan ang mensahe ngayon ng kaligtasan, ng Ebanghelyo ay para sa lahat. Kalooban niya ito. Kaya mapapansin natin sa verse 9 hanggang 24 na napakarami pong pangyayari dito. At alam natin sa chapter 1 ng Acts verse 8, kalooban ng Diyos ng Ebanghelyo ay makarating, may pangaral sa una sa mga Hudyo, sa Samaria, hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. At mapapansin din natin, ang Great Commission, ang dakilang utos, Matthew chapter 28 to 19, ay dapat iparating sa lahat ng klase ng tao ang Ebanghelyo. At maging sa chapter 17 ng Acts, ang sabi sa chapter 17 verse 30, ang mga panahon ng kahangalan ay ipinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Lahat ng tao, lahat ng dako ay dapat makarinig ng mensahe ng salita ng Panginoon upang sila ay makapagsisi. Kaya napakahalaga na dapat malaman natin na ang Ebanghelyo po ay hindi para lang sa mga elite, hindi lamang para sa mahihirap, kundi sa lahat. Wala pong kinikilingan dito. Now, tignan natin ang paglalarawan ng wala pong pagkikiling, na ang mensahe, ang Ebanghelyo ay para sa lahat. Now, pansinin natin yung kwento. Nung parating na ang mga sugo ni Cornelio sa lugar na kung saan nandoon si Pedro, sa Joppa, si Pedro naman ay umakyat doon sa taas ng bahay at siya ay nagpapahinga doon. Gusto niyang kumain pero wala pa siyang makain. Kaya naghahanda ang kanyang mga kasama sa ibaba upang magluto. At habang siya naghihintay, siya po'y nawala ng malay. Ang sabi diyan, siya nawala ng malay. Hindi po dahil sa gutom. Na dapat nating alamin na yung Greek word po ang tamang accurate na meaning. Ang bibigay ng meaning. Diyan po ay, sa English po ay trance. Na alam naman natin trance, yung nawalang isipan mo sa sarili mo at nakita ka ng mga bagay. Pero doon po sa Greek word, yan po ay tinatawag na ecstasis. Diyan po nagsisimula yung salitang ecstasy. Karamihan po ng mga drug addict, kapag sila ay nagda-drug, naranasan nila ecstasy. Nawawala sila sa sariling loob. Pero dito po, kay Pedro, hindi po ganoon ang nangyari. Kundi si Pedro ay mayroong kahanga-hangang pagtingin sa langit na nakita niya ang langit na bumubukas. May kagalakan, astonishment. Hindi po ito drug addict o hindi sanhin ng gutom, kundi siya po'y may kagalakan na kanyang hinihintay na ang langit ay bumukas. At ano pong bumukas sa langit? Bumababa po ang isang malaking kumot ng bawat kanto nito ay mayroong tali mula sa langit at ito'y inihugos sa kanyang harapan. At nakita roon ang lahat ng klase ng hayop, lahat ng ibon, lahat po ng hayop na tinuturing ng mga Hudyo na marumi. Kasuklam-suklam sa mga Hudyo, sapagkat yun ay ayon sa batas ni Moises. Pero marinig natin na ang tinig, ang sabi, Pedro, tumindig ka.
magpatay ka at kumain ka. Yun po yung paglalarawan na may pagbabago na ngayon sa buhay ni Pedro, sa kanyang pangangaral. Yung karumal-dumal at marumi sa akala nila, ang sabi ng Panginoon, magpatay ka at kumain ka. Anong sagot ni Pedro? Panginoon, hindi maaari. Kailanman hindi pa ako kumakain ng mga bagay na marumi at karumal-dumal. Anong sagot ng Panginoon? Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring marumi. Yan ay malinis. At tatlong paulit-ulit dumating kay Pedro yung pangitain na yun. At sinasabi, gawin mo, kumain ka. Ang nilinis ng Diyos ay malinis na. Hindi mo ituturing na ito ay marumi. At dito naguguluhan si Pedro. Ano ibig sabihin nun? Samantalang nag-iisip siya, dumating yung mga sugur ni Cornelio. At ang sabi, Pedro, may naghahanap sa iyo. Bumaba ka. Puntahan mo. Harapin mo sila. At sumama ka sa kanila. At nung marinig ito ni Pedro, tinignan niya sa harapan ng bahay, nandun na nga, mga hintil. Mga taong kinasusuklaman ng Hudyo. At doon na unungaan ni Pedro na itong mga hintil pala ay mayroon ding karapatan na sila makarinig ng Ebanghelyo at hindi lamang sa kanila. Hindi lamang sa kanilang mga Hudyo. Now, mga kapatid, sa atin po sa iglesia, matuto tayong tumanggap ng mga taong iniiwasan mo. Tinuturing mong masama, tinuturing mong marumi. Ayaw mo silang pakialaman. Kaya ayaw mo silang bahaginan ng mensahe. Yan ang problema sa atin, mga Kristiyano. Nahihiya tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi dapat mahiya o hindi ka dapat umiwas sa mga tao sapagkat yan ang utos ng Panginoon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Kailangang ibahagi sa kanila ang mensahe. Ang Ebanghelyo ay para sa lahat ng uri ng tao at hindi lamang sa ilan. Sabi nga ni Pablo sa ating binasa kanina, Acts 17:30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon, utos ito ng Panginoon sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Na paano sila makapagsisisi? Paano nilang malalaman na sila'y nagkakasala at sila'y namumuhay sa pagkakasala kung tikom tayo sapagkat tayo nahiya o tayo ay may tinatangi? Alam nyo, karamihan, tinatangi natin, di natin pinakikialaman yung ating mga anak. Dahil ayaw natin sila masaktan. Ayaw natin ilantad ang kanilang kagarbuhan. Kaya doon tayo sa ibang tao magsasalita, pero pinipili pa rin natin. Ipinag-uutos ito ng Diyos sa atin. Ng Ebanghelyo ay para sa lahat. Huwag mong sabihin, Krisyano ka, Krisyano na rin mga anak mo. Hindi pwede. So, dapat tayong walang kinikilingan. Dapat sa gospel, inaabot natin ang lahat ng tao. Kaya nga isang utos ng Panginoon na humayo tayo. Humayo. Simula sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa buong mundo. Dahil napakalaga na marinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan hindi lamang sa mga Israel. Alam natin, mga Israel, karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. Tulad ngayon, Pasko na. Ang mga tao ngayon talagang namumula ang pisngi. Lalaki na mga puso dahil sa kasiyahan sa tradisyon na kanilang natutunan. Ang sabi nga ng Panginoon mismo, Panginoong Hesus mismo sa Matthew 15 verse 6,
Binabaliwalaan ninyo at inaalisan ninyo ng saysay ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Ang mga taong ito, tinatawag ako sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay napakalayo sa akin sapagkat ang salita ko ay binibigyan ng halaga ang tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Panginoon. Ngayon, ipinagtatanggol pa natin yung mga naniniwala sa ganito, na ang message ng Christmas ay bigayan, kapatawaran. Napakababaw po niyan. Yan po yung mensahe ng tradisyon. But the message of the gospel, siya po'y tinawag ni Jesus upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. At ang kasalanan sa ating panahon ngayon ay pinaghaganda through traditions. Ang iglesia po, hindi lamang nabubuo o tayo nag-i-exist para sa ating sarili lamang. Dapat nating maabot ang lahat. Pasalamatan natin ang live streaming sapagkat isa yan sa mga ginagamit ng Diyos samantalang tayo hindi pa makapagtipon. Sapagkat ang pagtitipon, ito yung pinakamahalaga sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon, naroon siya sa kalagitnaan. Pero gayon pa man, hindi natin pwedeng alisin yung live streaming sapagkat yan ay ginamit ng Panginoon habang tayo ay nasa pandemic. The same message ang nararating. Iba't ibang paraan, pero the same message. Kaya hamon sa atin, taigin natin anumang hadlang na siyang sanhi para hindi natin maabot ang mga taong nasa kasalanan. Tungtuwa sila. Akala nila sila ay matutuwid. Sakala nila sila ay nasa tamang landas. Pero tignan nyo naman, mga tao ngayon, kahit yung mga na-excom sa church, akala nila they are righteous still. Pero kapag sila ay nakarinig ng tamang mensahe, sila ay nagagalit. At sinasabing, nagja-judge ka. Gagamitan pa ng bersikulo. Do not judge, and you shall be judged. Pero tignan mo sarili mo, nasaan ka? Na-excom ka. Dahil sa katigasan ng ulo mo. Ngayon gagalit. Tayo rin man mga magulang, kinakampihan pa natin yun. Na tayo tinutuya. Akala mo, yung ibang tao lang tinutuya, pati ikaw na isang Kristiyano, ikaw'y nagsasabi kay Kristiyano, dapat taglay mo ang mensahe na dapat silang magsisi. Yun ang sabi sa Acts 17:30. Makarnig sila ng mensahe upang sila'y magsisi sa kanilang kasalanan. Hindi tayo tulad ng hospital nitong panahon ng pandemic, bagamat alam natin kung ano yung hirap na nangyari sa ating mga hospital, pero may mga hospital na tumatanggi ng pasyente. Dahil walang ma-down, dahil mahirap lamang, tumatanggi. Kung walang pang-down. Pero ang iglesia po ay parang emergency. Itong iglesia. Ang mga miyembro rito, mga doktor. Parang emergency na anumang sakit, sino mang taong lumapit, pumasok sa emergency, dapat tanggapin at ibigay sa kanya ang karapat-dapat na gamot para sa kanya. Karamdaman. Kaya pagdating po sa gospel, walang kinikilingan. Wala tayong kinikilingan. Tulad na sinabi ni Pablo sa Romans 1:14, ang sabi ni Pablo, ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Now, alam naman natin pagkakaiba noong Griego at barbaro, mga kapatid. Griego po, sa panahon ito, sila yung mga sosyal na mga tao. May alam, nasa kanilang karunungan lahat. Sila'y nasa kultura na kung saan mataas ang antas nila. Magagaling silang mga tao. Kaya karamihan, minsan sa atin, ayaw natin mag-share doon sa matataas na tao. Dahil nahihiya tayo, may pagkiling tayo. Barbaro naman, ito po yung mga hindi inabot ng kultura ng Griego.
Eh tinawag silang barbaro dahil wala silang malay, wala silang alam, wala silang kultura. Kung magsalita sila, hindi sila maintindihan. Kaya tinatawag na barbaro silang salita nilang na kung magsalita sila, brrr, 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 brrr. Ganun na sila magsalita dahil hindi sila angkop sa kultura ng Griego, sa matatalino. Pero sabi dito ni Pablo, kahit sa Griego at barbaro, ay dapat tayong mangaral sapagkat ang sabi ni Pablo rito, ako'y mayroong pananagutan. May pananagutan tayo, mga kapatid. Hindi lamang ito kay Pablo, kundi sa lahat, sa atin, na nakakaalam ng Ebanghelyo. So di lamang si Cornelio ang inihanda ng Diyos dito, kundi maging ang mga ngaral. Inihanda sila kapwa para sila'y magkaharap. Inihanda ng Diyos ang mga ngaral din. Kaya nga, sa ating mga kapatid dyan sa nanonood, kung kayo'y nakakarinig ng pangangaral, kung kayo'y pinangangaralan, kayo'y tinuturuan, mga kapatid, nakikinig kayo ng taong inihanda ng Diyos. Hindi yan basta lang biro. Dapat mong malaman na hindi magbibigay ng walang halagang panahon ang mga ngaral. Inihanda sila ng Diyos para sa iyo. Kailangan mong tanggapin. Mayaman man o bata, o mayaman o mahirap, bata man o matanda, edukado man o hindi edukado, hindi ito ang uri ng iglesia dito sa atin. Ang uri ng membro sa iglesyang ito ay mga taong tinawag ng Diyos at hindi nagkikiling. Tinawag ng Diyos sa kaligtasan upang magbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya kung ikaw, kapatid, huwag kang magpigil. Nakikita mo na ang tao na namumuhay na sa kanyang kahambugan, sa kayabangan. Dahil siya ay may pinagpapala marahil. Maaring pinagpala ka ng edukasyon, pinagpala ka ng mataas na antas, pinagpala ka ng magandang bihis. Pero pare-pareho lang tayo. Pare-pareho tayong babalik sa alabok, sa putik. Walang mataas sa atin. Walang mayaman sa atin. Walang magaling sa atin. Wala tayong dapat ipagmalaki. Lahat ay tumatanggap lamang tayo mula sa Diyos. Kaya dapat ang mga ngaral walang itinatangi at ang mga tagapakinig walang itinatanging mga ngaral. Kadalasan po yan yung mga pagtanggi sa nasa bahay talaga Mga anak, matatalino kasi. Magagaling. Mga breadwinner na. Kaya anumang salita ng magulang, anak, mali yung buhay mo. Ano bang alam mo, tay? Araw-araw ako nasa trabaho. Matataas na taong kaharap ko. Ngayon, sasabihin mo lang sa akin yan, tumigil ka nga dyan. May panahon dyan yung pangangaral. Sunday lang yan. Ako na sa mundo. Hindi pwedeng maghiwalay ang spiritual at secular. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Pag ikaw ay isang Kristiyano, spiritual, kahit na nandun ka sa secular, namumuhay kang spiritual. Hindi pwedeng paghiwalayan yan. Maraming nga katwiran kasi, alam mo, yung salita ng Diyos, yung inyong pananampalataya, sa Sunday lang yan, pero itong 5-6 na araw, trabaho yan, nasa mundo ka. Pero sabi ng Panginoon, okay, nasa mundo kayo, pero hindi kayo makamundo. Nagagalit, napupuot ang mundo sa inyo dahil hindi kayo makasanlibutan, hindi kayo makamundo. Kayo ay ilaw. Pagliwanagin ninyo ang inyong mabubuting gawa sa kadiliman ng mundo upang ang mga tao ay matutong kumilala sa Diyos na iyong sinasamba. Dito si Cornelio, inihanda ng Diyos. 4 na araw, naghintay. Dahil napakalaga para sa kanyang mensahe. Now, nakikita natin si Cornelio.
Kung baga sa ating panahon ngayon, tulad halimbawa ng mga mayor, tulad halimbawa ng vice mayor, governor, nilapitan mo, binigyan ka agad ng pera. 20 mil. Walang anumang sinasabi. Sasabihin mo, ang bait niya, talagang makadiyos siya. Lahat ay masabing, yan ay taong ligtas na. Alam niyo sa Roman Catholic, mayroon po silang doktrina supererogation. Kung tawagin yan, supererogation, ibig sabihin, taong sobra-sobrang gumawa ng kabutihan ng moralidad, kaya pag namatay siya, siya ginagawang santa upang manalangin ka, nang sa ganun, makapasa siya ng kabutihan sa iyo, nang ikaw naman ay makaakyat sa langit. Mother Teresa. Sinong tatalo pagdating sa moralidad kay Mother Teresa? Wala po. Kaya ang turing ng mga tao, santa. Pero sabi ng Bible, Ecclesiastes chapter 7, verse 20, kahit ang pinakabanal na tao at matuwid na tao na namumuhay ng matuwid ay nagkakasala pa rin. Kailangan pa rin niyang maligtas at ang kaligtasan ay mensahe ngayon na ating muling inaalala. Ang totoong Kristiyano, hindi po nakikisawsaw sa tradisyon ng mundo. Nananatili sila sa salita ng Panginoon. Matthew 15 verse 6 hanggang 9. Pinapawalang saysay ninyong salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Mapagpaimbabaw kayo, kayo'y tumatawag sa akin na tila para kayo naniniwala, pero ang puso ninyo ay napakalayo sapagkat itinuturing ninyong mas mataas ang aral ng tao kaysa sa salita ng Diyos. At yan ang totoong Kristiyano, diyan po nananatili. So makita natin, kalooban ng Diyos, ang maipangaral po ang mensahe ng Ebanghelyo, walang kinikilingan. At ikalawa, mensaheng walang kinikilingan ay gawain din ng tao ng Diyos. Gawain ng tao ng Diyos. Verse 25 hanggang 28. Ito pong basahin natin, 25 to 28. Acts 10:25. Pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpaterpa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. At habang nagkikipag-usap sa kanya, pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming taong nagkakatipon. 28, sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi pinapahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit, ipinakita sa akin ng Diyos, ang sabi ni Pedro, na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi at karumaldumal. Kung inihanda ng Diyos ang tagapakinig na si Cornelio, meron din inihanda rin ng Diyos ang mga ngaral, sapagkat ang Ebanghelyo ay hindi po cellphone ang magdadala. Hindi ko anong mga palabas ang magdadala. Hindi drama, kundi isang taong inihanda ng Diyos. Now, anghel nagsabi kay Cornelio, bakit hindi na ng anghel ang mangaral kay Cornelio? Gayong ito'y sinamba pa nga ng mga tao. Na hindi po anghel. Hindi po ganun ang ginagamit ng Diyos, mga supernatural being, kundi gumagamit ang Diyos na isang taong makasalanan na nakaranas ng biyaya ng Diyos, na alam niya kung ano ang damdamin ng isang nagkakasala. Ginagamit ng Diyos ang isang tao ng Diyos na itinatinayo bilang tao ng Diyos sa biyaya ng Diyos. Nakaraan sinabi ng anghel kay Cornelio sa verse 5, ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag ni Pedro. Nakilala niyo si Simon? Apostol ng Panginoon? Kung nasundan po niyo yung ating series ng Mark every Friday,
Karaming mali ni Pedro. Hindi siya perpekto. Hindi siya papa na tinatawag ng relihiyon na siya yung unang papa. Dahil ang papa, ayon sa kanila, perpektong tao, hindi nagkakamali. Pero si Pedro, gaano karaming gawang mali? Itinatwa pa niyang Panginoon 3 beses. At itong ginamit ng Panginoon. Bakit hindi na lang anghel? Gumagamit po ang Diyos ng tao na mula sa lusak ng kasalanan upang walang maipagmalaki sa kanyang sarili. Upang lagi niyang makikita sa kanyang sarili, sino ba ako? Wala akong alam. Hindi ko kilala. Hindi nga ako marunong bumasa. Ano yung pagmamalaki niya? Wala. Kaya nung una naguguluhan si Pedro, ano ibig sabihin nito sa pangitayang ito? Pinakakain siya ng Diyos ng maruruming hayop. Hindi pa siya kumakain ng marurumi at mga karumal-dumal. Pero kalaunan naunawaan niya ng Ebanghelyo, hindi lamang sa kanilang mga kilala at piling tao ng Diyos. Hindi para doon sa mga hamak, doon sa mga hindi kinikilala, marumi, mga karumal-dumal sa paningin ng mga Hudyo. No, kaya nga dito, inihanda siya ng Panginoon, kinilala ni Pedro kung sino siya. Na isang tinawag ng Diyos. Na siya'y walang may pagmamalaki sa iba. Tingnan nyo, sa verse 25, nung siya po'y pumasok sa bahay po ni Cornelio, sinalubong siya ni Cornelio. At nagpatirpa sa kanyang paanan. At siya'y sinamba. Ba, gustong-gusto ng mga mangangaral yan. Gustong-gusto ng mga pastor yan. Na mataas ang tingin ng mga tao sa kanila. Lalo na yung mga matataas na tao rin na yuyumuyukod sa kanila. Gustong-gusto nilang mabantog sila. Kaya kailangan paramihin ang mga dumadalo, kahit hindi mga Kristiyano, kahit hindi Ebanghelyo pinapangaral, basta dumami lang ang tagapagdalo dahil siya tinataas ng mga tao. Ba sinasamba. Pero dahil kinilala ni Pedro ang kanyang sarili, anong sinabi niya? Anong ginawa ni Pedro? Nung siya po ay sinamba at nagpatirpa yung tao, ngunit pinatayo ni Pedro si Cornelio. Pinatayo, hinawakan niya sa braso at sinabi niyang, "Wag, tumayo ka. Ako'y tao rin tulad mo. Tao rin akong tulad mo." Pareho lang silang tao. Walang lamang po. Si Pedro na isang lingkod lamang at si Cornelio na mataas tinitingala ng lipunan, wala pong pagkakaiba. Pantay lang sila. Maring pinalad ka na kapag-aral ka na mataas na edukasyon. Maring pinalad ka ng Diyos na ikay yumaman. Magandang tayo mo, magandang bihis mo. Anong kaibahan mo sa mga iba? Wala po. Pag namatay tayo, pareho tayong alabok. Yan tayo. Mula lang tayo sa alabok. Kaya pakinggan natin doon sa mga garbo at mayayabang ng mga tao, sa kanilang katayuan, pakinggan niyo sinasabi ng salita ng Panginoon. Ecclesiastes 2:16. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 2 verse 16, sapagkat kung paano sa pantas, yung pong marunong, ay gayon din sa hangal. Ang sabi niya, yung pinakamarunong na tao at pinakahangal na tao, pareho lang daw. Pareho lang. Bakit? Walang alaala magpakailanman na sa mga araw na darating ay malilimutan ng lahat. Pareho daw yung pinakamatalino at pinakahangal ay pag namatay, wala na. Makalimutan. Bakit? At kung paanong ang pantas ay namamatay, ay gayon din ang mangmang. Kung paanong mamatay yung mangmang, ganon din, mamamatay din ang marunong. Ipasok natin ito sa puso natin. Salita ng Diyos ang nagsasabi natin sa ating sarili. Wala tayong may pagmamalaki sa mundong ito. Pasalamatin natin ng Diyos na tayo pinagpala. Pero wag nating sabihin tayo mataas na. Proverbs 22 verse 2.
Ang mayaman at ang duka ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ang sa kanilang lahat ay gumawa. Ano pong sabi niyan? Proverbs 22 verse 2. Mayaman at dukha, pareho lang. Nagkakasalubungan lang yan. Dahil ang Diyos ang may likha sa kanila. Wala pong pagkakaiba. Wala pong may pagmamalaki. Proverbs 29 verse 13. Ang dukha at ang nag-aapi ay nagkakasalubong. Ang mga mata nilang pareho ay pinagliliwanag ng Panginoon. Wala pong pagkakaiba pagdating po sa Panginoon. Kaya nga, wala tayong dapat pagkikiling. Ayoko lumapit sa Kanya, walang pinag-aralan niya. Ako, ginapang ako ng tatay ko, nanay ko, para sasayangin ko lang. Dapat kilalanin nila ako. Sino ka? Sa mata ng Diyos, hangal ka. Pag tayo po nagkikiling sa mga tao, hindi natin binabahaginan ang isang tao dahil aanga-anga, hinahamak natin sila. At kapag hinahamak natin yung maliliit na tao sa mundong ito, actually, ang Diyos ang ating hinahamak. Kapag yung taong yun nilikha ayon sa wangis ng Diyos, papalad ka, ikaw ay naliwanagan, ikaw ay nabuksan. Pero ang tao yun, tignan mo sarili mo, dati kang ganun. Kaya sabi nga ng Panginoon sa Proverbs 14:31, ang umaapi sa dukha ay humahamak sa kanyang lumalang, ngunit ang mabait sa mahirap sa kanya'y nagpaparangal. Alam nyo, minsan, mismong sa sarili ko, kung minsan pag may lumalapit sa aking naglilimos, sa sasakyan, tinutok yung salamin. Sa aking kayabangan, minsan nainis ako. Wala. Pero alam kong mayroon akong barya, kahit kapiranggot na barya lamang doon sa aking lalagyan. Hindi ko pa may ako. Bakit? Nainis ako. Mahirap. Kung nainis ka ron sa mahirap, kinainisan mo ang Diyos, sino ka? Hipokrito ka. Hipokrito ako, nasabing Kristiyano, pero mayroon akong kinikilingang tao. Maliban lang kung wala ka talagang maibigay, sabihin mong tapat. Wala. Pero ang sabi, ang umaapi sa dukha ay humahamak, no? Humahamak sa Panginoon na lumikha sa Kanya. Dahil larawan ng Diyos ang nasa Kanya. Lahat tayo, kapwa lang tayong sinusustentuhan ng Diyos. Ay dapat wala tayong pagkikiling. Kung kailangan ituwid ang ating anak, ituwid mo. Huwag kang magtutuwid sa iba na hindi mo natutuwid ang iyong anak. Marahil pagtuwid mo, hindi ka pinapakinggan, pero hindi nangangahulugang hindi ka nagtuwid. Pananagutan niya yun. Huwag tayo magtangi. Si Pablo, isang dakilang halimbawa sa atin. Pareho lang tayong Kristiyano ni Pablo. Ang biyaya sa kanya mataas kay sa atin, pero isang biyaya lamang tinanggap natin. Kaya dapat isang biyayang paglakad, pagkapwa-tao natin sa iba. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 19 to 22. Ang sabi ni Pablo, sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpapaalipin ako sa lahat upang higit na marami ang aking mahikayat. Sa mga Hudyo, ako'y naging gaya ng isang Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako'y naging gaya ng isang nasa ilalim ng kautusan. Bagaman ako'y wala sa ilalim ng kautusan upang aking mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga nasa labas ng kautusan, ako'y naging tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako malaya mula sa kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga nasa labas
ng kautusan. Sa mahihina, ako'y naging mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan makapagligtas ako ng ilan. Yun po ang dapat nating ugali. Alala ko nung araw, nung kasisimula ko lamang po mangaral, marami akong kasama na akong tinutulak sa mga Bible study. Kaya doon po sa loob ng isang linggo, minsan may Bible study ako. 2, 3 sa isang araw. Araw-araw po yun, may Bible study ako. Bakit ako nagkaganon? Hindi ako swapang. Gaya ng sinabi sa akin ni yung dating insaday na miyembro, isang matabang babae, swapang ka, brother boy, inaangkin mo lahat ng Bible study para dahil makatanggap ka ng love offering. Hindi ako naniningil ng love offering. Kaya ako dumami ng Bible study dahil iniiwan at binibigay sa akin ng kapwa kong manggagawa dahil ayaw nilang mangaral kung 2 lamang ang makikinig. May pinipili sila, ayaw nilang mangaral kung walang pakain doon sa bahay. Ayaw nilang mangaral kung may hirap lamang. Dapat wala tayong kinikilingan. Tignan natin si Pedro, pinago ng Diyos. Isa siyang pinago ng Diyos. Isang araw dumating siya sa bahay ni Cornelio, pero nakita natin ang kanyang pagiging bago. Hinawakan niya sa braso si Cornelio. Sabi, wag, tumayo ka. Ako'y tao rin. Ako'y tao rin. Nakakalungkot lang, marami akong napupunta mga iglesia nang tataas ng ere ng mga ngaral at mga pastor na hindi mo makakausap. Dahil ang tingin nila, importante sila. Sila'y magagaling. Dahil nagtatapos ng Bible school. At tandaan, sabihin ko sa inyo, ang pagtatapos sa Bible school, hindi nangangahulugang malago ka na. Ang marami kang alam na theology at marami kang alam na bersikulo, malago ka na. Ang kalaguan, paano mo pinamumuhay ang iyong panampalataya. Ilang tao na pangaralan mo. Ilang tao na naakay mo kay Kristo. Ilan na? May bunga ka ba? Kaya pinaliwanag ni Pedro sa mga taong kanyang tinuturuan sa verse 28, at yan din ang kanyang sinabi sa kanyang kapwa Hudyo. Ang sabi sa 28, sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi pinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Pero ang laki ng ngunit. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos. Diyos po nagbago kay Pedro. Hindi niya pinag-aralan sa kolehiyo paanong makikapwa-tao. Sapagkat pinag-aaralan niyan, maging professional ka. Hindi po professionalism ang isang mananampalataya, kundi namumuhay sa katotohanan kung sino siya sa harapan ng Diyos. Kaya ang tanong ko mga kapatid, may pagkiling ka ba sa mga tao? O ipinapakita ang bas ugali mo na isolated ka sa iba dahil tingin mo importante ka, mataas ka, kaiba ka. May pagkiling ka ba? Kung nasa puso mo ang hangaring mangaral ka ng totoo. Mangaral ka bilang inihanda ng Diyos sa mga taong inihanda para sa pangangaral mo. At ang Diyos malalwalhati sa lahat ng ito. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na kung saan ito po ay nagbibukas liwanag sa aming pong kaisipan. Na kung minsan hindi namin nagagawa ang aming pong katungkulang iniutos ninyo na aming ipahayag ang iyong mabuting balita sa lahat ng tao sapagkat mayroon kaming kahihiyan sa aming sarili, mayroon kaming pagmamalaki, ayaw naming mapahiya sa mga taong aayaw sa amin, mayroon kaming pagkiling. Tulungan niyo kami, Panginoon, maging lingkod ninyo
Katulad kay Pedro na siya pa'y nabuksan sa katotohanan na ang Ebanghelyo, ang mensahe ng Ebanghelyo ay walang dapat kinikilingan. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.